At sa impeachment trial nito mga nagdaang araw, muli na namang naungkat ang Basa Guidotti Enterprises, yung pong kumpanyang pagmamayari ng pamilya ng asawa ni Chief Justice Renato Corona. Tinatanong tuloy ng ilan ngayon, ano nga bang kaugnayan ng kumpanya na yan sa paglilitis sa punong maestrado? Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Sa testimonya ng iniharap na mga witness ng depensa sa impeachment trial kahapon, lumabas na 2 libel case ang naipanalo ng asawa ni Chief Justice Renato Corona na si Cristina laban sa tiyuhin niyang si Jose Basa at iba pang kaanak. Pero dahil patay na si Basa, ipinasubasta ang kanyang mga ari-arian para mabayaran ng kalahating milyong pisong danyos. Kasama sa ibinenta ang share sa Basa Guidotti Enterprises kung saan umutang ang Chief Justice ng 11 million pesos noong 2003 para makabili ng ilang ari-arian. Ang pinapatunayan nito, buhay yung korporasyon. Noong 2001 nga, nakapagbenta pa to sa City of Manila na ang isang lupain na binayaran ng 34 million pesos. Sa cross-examination ng prosekusyon, lumabas na ang tanging sumipot sa subasta at nakabili ng majority share sa kumpanya ay anak mismo ni Mrs. Corona na si Carla. Ang presyo, 28,000 pesos. Bagay na ipinagtaka ng ilan. Masyado umanong mura, gayong may asset ang kumpanyang aabot sa 34.7 million pesos na mula sa lupang nabili ng city government ng Maynila. Pero ano na nga ba ang kinalaman ng lahat ng ito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona? Paano konektado ang umano'y mga aksyon ni Mrs. Corona sa akusasyon sa asawang hindi paglalahad at hindi pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth? Ayon sa depensa, di raw nakakalito ang pagpresenta nila ng ebidensya. Ang nakagulo raw ang mga tanong ng prosekusyon. Siguro kung meron hong nakakagulo dito sa mga issues, hindi naman ho siguro yung pagpipresenta namin ng aming ebidensya. Hindi naman ho dahil dun sa mga testimonya ho ng aming testigo. Ang naguguluhan nga ho kami dun sa mga tanong sa cross-examination, sapagkat napakalalayo na po ng mga tinatahak nila dito. Paliwanag ng prosekusyon, nais daw nilang malaman kung alam ba ni Chief Justice Corona ang umano'y irregularidad. We learned all the more today, not just one, not just two, but the irregularities that took place in the execution of the sale. Nagdadala na mas maraming katanungan on the part of the Chief Justice kung naging bahagi ba siya dito sa usaping ito. Tinanong ng reaksyon ng ilang senator judge. The issue is the failure to report the assets. Now, if indeed the assets are shown to be disproportionate and far in excess of his income, then there arises a presumption under Section 8 of the anti-graft law that it is ill-gotten. Strategy ng defense yun eh. You know, nobody can dictate on them on what they want to do. So it's part of their strategy. We're just there to listen. Pag-uusapan namin yan sa Lunes, sa caucus. I will not venture into the merits of the case. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes. Tina Panganiban Perez, Nakadutok, 24 Oras.